Ay, pakisara mo nga! What's up guys? Welcome back again to our channel. So, for today's video, ayan, kapit tayo. For today's video, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa kapag magbibisa appearance yung isang OFW. So, una, syempre, alamin nyo kung saan kayo sasakay kapag galing kayong North. Pwede kayong sumakay ng Pasay. Kunyari galing kayo ng Zambales, Bataan, Pampanga, ganyan. Ang sasakyan yung bus or sasakyan yung papuntang Manila is Pasay. Baba kayo ng Pasay Terminal and then, or kahit di kayo bumaba sa Pasay Terminal, pwede kayo bumaba dun sa Magallanes area. So sa akin guys, ayun, yung way ko yung ituturo ko sa inyo. So bali sumakay ako ng Victory Liner, galing akong Bataan, and then bumaba ako ng Pasay. And then pagkababa ako ng Pasay, hindi ko kasi alam na pwedeng bumaba ng Magallanes. So bali makit pa ako ng overpass, then tumawid ako para hindi na ganun kalayo yung babayaran ko. So bali nag-jeep ako doon, and then bumaba ako sa may Magallanes, yun sa may paikot na. And then naglakad ako ulit. So yung bala ko sana magta-taxi pa ako, kaso ayun, may nakita akong angkas. So tinry ko yung angkas na motor. So bali yung binayaran ko dun sa angkas, mga boss, 200 pesos mula Magallanes papuntang BGC sa may embassy ng Hungary. So ayun guys, ano nga ba yung ginagawa ng isang OFW kapag magbibisa appearance na siya? So syempre pupunta siya doon sa embassy, and then kung ano yung oras, bibigyan kayo ng oras kung ano yung call time ninyo. Merong alas 8, alas 9, alas 10. So doon sa embassy, pagka nakarating na kayo doon sa embassy mga tol, pupunta kayo doon sa may building, yung may mga flag. Ayun, yun yung Del Rosario Law Center. Ayan, doon yung embassy ng Hungary. So akit kayo doon kapag wala pang call time or wala pang alas 8, alas 9 yung call time ninyo. Ayun, pwede, yung hintayan doon guys, doon sa may gilid, may hagdan doon papunta sa second floor. Ayun, doon kayo pwedeng maghintay habang wala pang tawag or wala pa yung mga agent nyo galing sa agency, kasi sila yung magbibigay ng passport sa inyo para dalhin dun sa embassy sa taas. So ayun mga tol, konting kaalaman lang, kapag nasa BGC kayo, bawal magyosi doon, bawal magtambay dun sa labas. Kaya kailangan kapag nandun na kayo, it's either pumunta kayo dun sa Lawson na parang 7-Eleven, pwedeng kumain doon, or pumunta kayo dun sa second floor, doon pwede kayong maghintay. Doon nyo hihintayin yung agent niyo na magbibigay sa inyo ng passport. So after ng paghihintay niyo doon sa second floor, kapag andun na yung agent niyo at binigay na yung passport niyo, ayun, tatawagin na kayo kapag oras na ng call time niyo at aakyat na kayo doon sa immigration, sa embassy. So kapag pasok nyo dun sa embassy guys, pag-aakit na kayo, ang pipindutin ninyong floor ay 8th floor. And then kapag kalabas nyo ng elevator, dediretso kayo dun sa diretsong pinto. Kasi dalawang pinto yan eh, isa sa kaliwa, isa sa diretso. Pero parehas na immigration ng Hungary. And then pagka nandun na kayo, magdo-doorbell lang kayo, and then may magsasalita, ipipress nyo lang yung pinto, and then tutulak nyo, magbubukas na yun. So inom muna tayo ng kape. So once na nandun na kayo sa loob mga tol, bawal mag cellphone doon, bawal mag take ng pictures, mag video. So huwag nyo kakalimutan yun para iwas pusoy, iwas disgrasya or iwas mapagalitan doon sa loob. So ang gagawin nyo lang doon guys, tatawagin kayo sa may window, and then
tatanungin pangalan nyo, and then mag-fingerprint kayo. Ang unang mag-fingerprint ay yung kaliwang kamay. So bali sabay-sabay itong 4 na finger mga tol. Ilalapag nyo dun sa para may biometric doon. And then next naman yung kanan. So after na ma-fingerprint yung dalawang kamay nyo, magsi-signature naman kayo. And then pipicturean kayo. Kailangan walang hikaw, tsaka walang mga kwintas. And then okay lang kapag may balbas or bigote, walang problema. Basta yung neat tignan. Huwag naman yung masyadong balbasarado na talaga. Kasi hindi na maganda sa visa. Hindi maganda yung kalalabasan sa visa. Picture niyo doon sa may passport. So yung mga tol, kapag kaya rin ninyo doon, bababa muna kayo ulit doon sa waiting area and then maghihintay kayo for the releasing of your passport. Ayan, doon kayo ulit maghihintay sa second floor. So nga pala guys, kapag bababa nga pala kayo doon sa elevator, ang pipindutin ninyo mga tal ay yung letter G, ground floor. Kasi baka maligaw kayo, mapindutin nyo sa kayo 1, sa kayo yung pinanggalingan namin. Kasi ako, nung bumaba ako, napindot ko to, hindi ko napansin yung G. Inaanap ko yung 1 pero wala kasi letter G pa rin nakalagay. So napindot ko yung 2, 3, 4. Puro parking lot pala yung mga yun. So kailangan pag bababa kayo, letter G yung pipindutin ninyo. So after ilang hours mga tol, ayun tatawagin kayo ng guard dun sa lobby, and then papaakatin na kayo. Yun na yung time na i-release na sa inyo yung inyong mga passport. So dun sa pag-release na passport na yung mga tol, bawal pa rin mag-cellphone doon, bawal mag-take ng pictures. Ang ipapagawa nila sa inyo, ipapacheck nila sa inyo yung passport number, yung full name ninyo, tsaka yung date nung release nung ninyo, yung passport ninyo. And then wag niyo nang i-check yung validity ng visa ninyo kasi baka magtaka kayo, ay ba't ibang date to? Wag na. Tapos pagkayari nun, magpipirma lang kayo. And then kailangan blue ball pen, magbaon kayo ng blue ball pen kasi yun lang yung allowed para sa signature. Ayan, printed name tsaka signature. And then okay na, makukuha nyo na yung passport ninyo with a visa stamp. Meron ng visa kung ano mang bansa. Ayun, kasi yung yata doon, mga Hungary, mga European country, doon yung embassy. So yun lang mga tol, yun lang yung mga ginagawa. Wala kang babayaran, wala kang di kayo mag-e-exam, walang mahabang interview. Kaya kapag mag-visa appearance kayo mga tol, huwag kayong kabahan kasi wala nang mga parang interview with the employer, wala na. Kaya okay na yun, wala nang babayaran pera, wala nang ilalabas. Kukunin mo lang talaga natin yung passport natin, magpipicture, magsisignature, and then kukunin natin yung passport para ibigay natin ulit sa ating mga agency. So syempre, lubos-lubusin na natin tong video na to. And I would like to share na yung aming feelings nung pagkakuha namin ng aming passport na merong visa ng Hungary. So syempre, sobrang sarap sa pakiramdam na meron ng visa yung aming passports. Kasi ibig sabihin lang nun mga tol, kapag may visa na yung passport ninyo, dire-diretso na yun. Ticket na lang yung hihintay natin, and then lalarga na tayo guys. So sa mga balak mag-apply dyan mga tol, ayun, umpisahan nyo na mag-apply dahil medyo may kahabaan yung pag-apply, lalo na dito sa mga European country. Abutin ka ng 1, 2, 3, 4, 5 buwan bago ka makapag-visa appearance or bago ka makaalis. So nung nasa waiting area kami mga tol, meron din kaming nakausap na grabe tagal na niya. March pa siya. Bali nasa na siya, 7 or 8 months na siya naghihintay. So kailangan talaga kapag
nag-apply ka, andun yung perseverance mo, andun yung tiyaga mo. Pero sulit naman yung mga tol kapag na-approve na. Sulit naman yon kapag nakapag-visa appearance na kayo. Makakahinga na kayo. So yung tanong naman, Kuya Drags, paano naman pag paalis na dun sa immigration, paalis na dun sa BGC, ano yung sasakyan namin? Kasi walang jeep doon, walang tricycle. So pwede nyo lang sasakyan doon mga tol, Grab, Habal, tsaka yun lang. Pwede kayo mag-book sa Grab, and then pwede kayo mag-book sa mga angkas. Ayun, papuntang kung saan nyo gustong pumunta, sa NAIA, sa terminal ng mga bus, or sa mga agency ninyo. So, much better kapag mag-taxi kayo or mag-grab, merong animan doon. Mas maganda yun kasi makakalis kayo ng pamasahe. Happy kayo doon sa pamasahe. So, bibigyan ko kayo ng idea kapag grab na 6-seaters. Bali yung hanggang Pedro Hill, ang babayaran nyo lang mga tol is 77 pesos. Diba? Napakasulit. And then, kapag mag-isa kayo kasi, babayaran yung buo yung bali almost 500 pesos na bayad sa taxi. So, kailangan kapag aalis na kayo sa BGC, pupunta na kayo kung saan, kailangan may kasama kayo para hindi makatipid kayo at di kayo masyadong magastusan mga tol. So, yun lang mga tol yung aking ibabahagi sa vlog na ito. So, sa lahat ng mga kababayan natin dyan na mag-a-apply patungong Hungary or saan man, Poland, Czech, ay good luck po sa inyo at sana ay makapunta rin kayo sa inyong mga pupuntahan.